Itinas ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon simula ngayong unang araw ng 2026. Dahil daw yan sa dumaraming rockfall events ng bulkan itong nakaraang 2 buwan. Ayon sa PHIVOLCS, halos 6 na raang rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon simula Nobyembre. On average, nasa 10 raw yan kada araw. Kahapon, December 31, naitala ang pinakamarami para sa taong 2025 matapos magkaroon ng halos 50 rockfall mula sa Bulkang Mayon. Inihimok ang publiko na huwag pumasok sa 6-kilometer radius ng permanent danger zone ng bulkan. Pinaiiwas din ang mga sasakyang panghimpapawid na lumipad malapit sa tuktok ng bulkan. Kaugnay sa pagtataas ng alert level ng Bulkang Mayon, makakausap natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga din po and Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po. Nakababahala na po ba yung pagtaas sa alert level 2 nitong bulkan? Ano po ibig sabihin nito? Ang alert level 2 means there is an increasing or moderate level of unrest that may eventually lead to a magmatic eruption. Pero sa ngayon wala pa po tayong eruption. But the probability po nito is higher compared to say when the volcano is on alert level 1. Sa historical record po nitong bulkan, itong mga rockfall event, talagang magandang gauge ho ba ito kung puputok na ang bulkan o hindi pa? Yes, yung ginagamit natin for Mayon Volcano, ginagamit natin yung rockfall events kasi yung 2023 eruption natin, nagkaroon po tayo ng rockfall events prior to its effusive activity. So almost the same yung nakikita natin ngayon. Prior to the eruption, last June 2023, meron tayong 49 in one day, 49 rockfall events. Pero before that, may mga mangingilan-ngilan. So it's the same with what we're seeing now. So ang ibig po kasi sabihin nito, may magma na umaakyat and nadidislodge niya yung mga bato na nasa tuktok ng bulkan. Kaya nagkakaroon tayo ng rockfall events. Matarik po kasi itong bulkan, so itong mga rockfall event talagang magandang gauge kapag may umaakyat na magma. Doon sa history po nito, kung 50 rockfall events sa isang araw, sa mga susunod na araw, ano po yung likelihood na sumabog na itong bulkan? Again, we assess this on a day-to-day basis. Kung pagbabasehan natin yung 2023, after the 49 rockfall events in a day, nagkaroon ng more than 200 rockfall events within 4 days. So, titingnan natin kung the same pattern ba, but may mga scenarios tayong nakikita. Again, yung first scenario natin is katulad ng 2023, where the activity is more effusive. And when we say effusive eruption, hindi siya explosive, lalabas lamang ng lava doon sa dalisdis ng bulkan. Ang mangyari dito, this would take longer para matapos. So yung 2023 took us 6 months bago humupa ang bulkan. Pwede rin yung 2018 eruption natin, rockfall events and then followed by explosive eruption. And shorter ito, it only lasted for 2 months. Pero yun nga, explosive. Or pwede rin eventually yung unrest na nakikita natin ngayon would eventually taper off and yung rockfalls would decrease and yung mga monitoring parameters natin would stabilize. If this happens, we revert back to alert level 1. Opo. Hanggang saan po umaabot itong mga batong nahuhulog sa may tuktok ng bundok ng bulkan at may pangangailangan hubang lakihan yung danger zone? For now, maintain pa rin natin yung alert, yung permanent danger zone natin na 6 kilometers. Even nung 2023, when we raised it to alert level 3, hindi naman tayo nag-expand ng permanent danger zone. Hindi tayo nag-expand ng danger zone, nasa 6 kilometers pa rin, maintain natin. Yung rockfall events, nasa upper slope lamang yan. Nasa at least around 1 kilometer from the crater of the volcano. Habang may ganito pong event dyan po sa Mayon, kapag kaumulan, meron ho bang epekto ito? Yes po, even kahit walang event na ganito, may epekto pa rin ito kasi yun nga, may mga deposito pa rin tayo na nasa dalisdis ng bulkan na pwedeng i-remobilize as lahars. So, yung may mga deposito pa rin tayo kapag malakas yung ulan, pwedeng mag-generate
pwedeng ma-remobilize as lahars. May pagkakataon po kayo na makiusap sa ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Bulkang Mayon sa inyong pagkakataon. Baka may panawagan po kayo. Okay, so sa ating mga kababayan na nakatira around Mayon Volcano, again, yung Mayon, paalala natin, Mayon Volcano is on alert level 2. So please stay out of the 6-kilometer permanent danger zone and follow only official information coming from our office and sa kanilang mga LGUs. So maghanda rin sila in case the volcano's activity would escalate in the coming days or weeks. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol.